Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay. Sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ninyong lingkod, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa kitaasa ng mga langit. Kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan. Amin pong inihiling ang inyo pong banal na espiritu na siyang magbigay po sa amin ng malinaw na pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita. Nawa ang puso at isipan ng bawat isa sa amin ay may handa at ang mga mensahe po na aming matutunghayan. Nawa ito po ay may kintal sa aming puso at isipan at naway ito po ay amin pong pahalagahan na amin pong maisakabuhayan. Nawa ang mga nakikinig sa impilang ito ay inyong pong patnubayan at pagpalain at naway unjukan sila ng espiritu ng kapakumbabaan na sila po ay handang matutunawa mula sa pag-aaral na ito. At naway inyong pong karunungan ang siyang may pagkaloob po sa kanila. At bawat isa na po sa amin ay inyong pong patuloy na pagpalain. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay dadako po tayo sa isang mahalagang pag-aaral na kung saan ay isang katanungan lamang ang atin pong pagtutuunan ng pansin sa atin pong pag-aaral sa tanghaling ito. Ang katanungan po mga kapatid na atin pong sasagutin ay pinalitan na ba ng Panginoon ang kanyang araw ng Sabat mula sa Sabado papuntang Linggo? Ibig sabihin po mga kapatid, ang araw ba na ipinapangilin ng mga alagad matapos mamatay si Kristo ay Linggo na po ba kapalit ng Sabado? Yan po ang ating tutunghayan sa ating pong pag-aaral mga minamahal na mga kapatid. Kaya atin pong alamin ang kaganapan mga kapatid, kaugnay po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus, at kung saan ay atin pong mababasa na meron pong naging pagkakatipon ang mga alagad. Atin pong alamin kung ito po bang pagkakatipong ito ay senyales na o ito ba'y tanda na ang ikapitong araw ng Sabat na Sabado ay napalitan na ba ng Linggo bilang Sabat. Ngayon ay atin pong babasahin mga kapatid ang sinasabi po sa aklat ng Juan Kapitulo 20 talatang 1 hanggang 9, tapos talatang 19 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi dito mga minamahal na mga kapatid. Dito muna tayo sa talatang 1 hanggang 9. Ang sabi po ay ganito: The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and see the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre,
And he saw and believed, for as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead. Dito po mga kapatid sa mga talatang ito, ay sinasabi po dito na meron pong mga babae na nauna doon sa libingan upang tingnan nga ang libingan ni Jesus. Ulitin natin yung verse 1, ang sabi rito, "The first day of the week cometh Mary Magdalene, early, when it was yet dark." Ibig sabihin po mga kapatid, madilim pa po, ay pumunta na po doon sa libingan si Maria Magdalena. Ibig sabihin po mga kapatid ay linggo po ang pagbilang din doon, samantalang madilim pa po ang madaling araw ng linggo. Ayan po, naparoon na po si Maria Magdalena. At ito nga pong linggo na ito mga kapatid ay ito yung tinatawag ditong first day of the week. Kaya nga dito sa heading nitong John chapter 20, dito sa King James Version mga kapatid, ang nakalagay ay the resurrection. Ibig sabihin, maging ang nagsalin ng aklat na ito mga kapatid, naunawaan nila na ang pagkabuhay na maguli po ni Kristo ay linggo. At ang linggo po mga kapatid, ayon po dito ay first day of the week. At nung first day of the week po mga kapatid, o unang araw ng sanglinggo, sa makatuwid yan po yung Domingo o Linggo. Yan po mga kapatid ang unang araw ng sanglinggo, at doon po naparoon sa libingan si Maria Magdalena at ang iba pang mga alagad. At ito nga po si Maria Magdalena mga kapatid ang nagbalita na wala na yung bangkay ni Jesus. Kaya si Pedro at ang iba pang mga alagad ay mabilis din naman na pumunta doon sa libingan upang tiyakin nga na ang bangkay ni Jesus ay wala na doon. At nang sila nga po ay pumunta na roon mga kapatid, nakita po ni na Pedro na yun pong bangkay ni Jesus ay wala na. Ang naiwan na lamang ay yun pong kayong lino na ginamit upang siya ay balutin. Kaya yan po yung panahon na si Kristo po ay nabuhay mula sa mga patay. At ang araw po na ito na linggo mga kapatid ay isang panahon kung saan sa panahong iyon ay matindi ang pagbabantay ng mga saserdote. Dahil iniisip nga nila na baka nakawin yung bangkay ni Jesus. Pero dito po ay makikita natin mga kapatid na si Kristo ay talagang nabuhay na maguli. Hindi ninakaw yung kanyang bangkay, kundi siya po ay nabuhay na maguli. At hindi po siya nasumpungan doon sa libingan ng mga alagad. Pero dito naman sa verse 11 hanggang verse 18, ito yung tagpo po mga kapatid na kung saan si Maria Magdalena po ay nalulungkot sapagkat ang kanyang Panginoon ay ninakaw daw. Yun ang kanyang naging konklusyon, na ninakaw ang kanyang Panginoon. Kaya nung merong lumapit na isang tao, napagkamalan niya isang hardinero, siya nakatungo, hindi niya naitsurahan kung sino ba yung inakala niyang hardinero. Sabi niya ay kung nakita daw ba kung saan inilagay ang kanilang Panginoon. Samantalang ito pong si Maria Magdalena mga kapatid ay umiiyak, ay siya po ay kinausap ng tao na kanya napagkamalang hardinero. Yun po pala mga kapatid ay ang ating Panginoong Jesus. At dahil sa kagalakan po ni Maria Magdalena ay gusto niyang yakapin ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, touch me not. Huwag mo muna akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakyat sa aking Ama. Yun ang sabi po ni Jesus kay Maria Magdalena. Ngayon, dahil po doon sa pagkakataong iyon na nakita ng mukhaan ni Maria Magdalena na si Jesus po ay buhay nga talaga, na buhay na maguli, at itinagubilin sa kanya ni Jesus na ipamalita sa kanyang mga kapatid na mga alagad na si Kristo po ay nabuhay na maguli. Kaya ito pong si Maria Magdalena mga kapatid ay dali-daling nagtungo sa mga alagad. Ngayon, basahin natin ang sinasabi rito sa verse 19 hanggang 21. Ang sabi po ay ganito: Then the same day at evening, being the first day of the week,
when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, and when they saw the Lord, then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Ito po mga kapatid ang kaganapan dito sa talatang 19 hanggang 21, kung saan nang araw ding yaon na unang araw ng sanglinggo, sabi rito, nung kinagabihan po mga kapatid, ano po nangyari? Samantalang nakasara po ang mga pintuan at naroon nga po ang mga alagad, nagtitipon sila, sabi rito, where the disciples were assembled. Sila rin po ay nagtitipon mga kapatid. Pero yun bang pagtitipon na yan na ginawa po ng mga alagad mga kapatid, yan na ba ay araw ng pagsamba bilang Sabat? Yan na po ba yung ipinalit sa araw ng Sabado bilang ikapitong araw ng sanglinggo na siyang Sabat ng Panginoon? Dito po mga kapatid ay walang sinasabi na yung unang araw ng sanglinggo ang ipinalit ng Panginoon bilang banal na araw ng pagsamba na tanda ng pagpapakabanal o yung Sabat, ano? Hindi po yun mga kapatid, ano? Sa makatuwid po mga kapatid ay hindi po ito yung Sabat o hindi ito yung pampublikong pagsamba bilang Sabat. Ano ang dahilan bakit sila nagtitipon sa araw na iyan? Ang sabi rito sa verse 19, ulitin natin ang sabi rito, Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. Dito po ay nabanggit yung dahilan kung bakit po nagtitipon ang mga alagad mga kapatid. Ano po ang sabi? For fear of the Jews. Dahil po sa kanilang takot sa mga Hudyo, sila po ay nagtipon. Kaya nga yun pong silid na yun mga kapatid ay nakasara sapagkat sila nga po ay natatakot sa mga Hudyo. Yan po mga kapatid, ano? Kaya maliwanag po na hindi po ito matibay na dahilan para sabihin na yung unang araw ng sanglinggo ay siya ng Sabat. Kasi wala man tagubilin dito. Maging si Jesucristo ay hindi po nagsabi na pinalitan na niya ang araw ng pagsamba. At maging yung mga alagad man ay hindi rin nagsabi na itong unang araw ng sanglinggo na ang Sabat. Ano? Napakaliwanag nito sa buong context nito. Wala pong anumang anino ng pagbabago ng araw ng kapahingahan mula Sabado papuntang Linggo. Ano? Kundi ang dahilan lamang ng kanilang pagtitipon ay dahil po sa takot sa mga Hudyo. Dito po'y walang pagsambang nangyayari na yung ginagawa sa sinagoga. Ano? Kundi ito nga po ay pagkatakot lamang sa mga Hudyo. Sila po'y nagtatago sapagkat ang kanilang Panginoon na siyang una ng inusig at hanggang sa ipinako sa krus ay talagang ano po mga kapatid, sinusundan din nila yung buhay ng Panginoon Hesus. At yun pong inaasahan nila ay ganun din ang kanilang sasapitin sa ating Panginoon Hesus, na tutugisin rin sila ng mga Hudyo. Kaya ang dahilan po ng kanilang pagkakatipon sa tagpong ito ay hindi po pagsamba sa araw ng Sabat o hindi ito pagsamba sa Panginoon sa araw ng Sabat, kundi ito po ay pagtitipon lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. Kaya napakaliwanag po ng kapitulong ito mga kapatid na ito po ay hindi pwede nating gamiting dahilan na sabihing ang Sabat ay inilipat na ng Diyos mula Sabado papuntang Linggo. Wala pong maliwanag na ebidensya mula sa talatang iyon. Ngayon ay atin pong tutunghayan ang sinasabi naman sa aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20, na kung saan ay meron din po ditong pagtitipon mga kapatid.
At atin pong alamin kung ang pagtitipon bang ito ay nagbibigay ng pahiwatig na ang araw ng linggo ang siya ng Sabat na kapalit ng araw ng Sabado. Ano? Bagaman si Kristo po ay nabuhay sa araw ng linggo, pero wala namang sinabi na yun na ang araw ng Sabat. Alam natin ang araw ng Sabat, yan ang araw ng Panginoon. Exodo 20 talatang 10, Isaiah 58 talatang 13. Yun pong Sabat na ikapitong araw ang araw ng Panginoon. Yun pong holiday ng Panginoon. Kaya dito naman po mga kapatid sa Acts chapter 20 mga kapatid, aalamin po natin kung ito bang pagtitipon dito na kasama po si Pablo, ito po ba ay tumutukoy sa pampublikong pagsamba bilang araw ng Sabat na naging unang araw na ng sanglinggo? Yun ba ang sinasabi ng kapitulong ito? Yan po ang ating alamin mga kapatid. Ngayon, ating babasahin na nakasaad dito. Simulan natin sa verse 1. Ang sabi rito sa Gawa, o mga Gawa, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang patuloy. And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them, and departed for to go into Macedonia. And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece, and there abode 3 months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia, and there accompanied him into Asia, Sopater of Berea, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and of Asia, Tychicus and Trophimus. This going before tarried for us at Troas, and we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. Dito po mga kapatid ay merong sinasabi na pagdiriwang ng pista ng unleavened bread o yung tinapay na walang libadura. Ibig sabihin, bagaman na pako na po si Kristo, bagaman si Kristo po ay naipako na po sa cross mga kapatid, pero dito po ay sinasabi na meron pa rin mga nagdiriwang nung pista ng unleavened bread o tinapay na walang libadura. At ito nga po ay ginagawa nila sa loob ng 1 linggo. Ngayon, ipagpatuloy natin sa verse 7. Ang sabi rito, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Pansinin po muna natin itong nasa verse 7. Ang sabi rito, nang unang araw ng sanglinggo, nang ang mga disipulo o ang mga alagad ay nagkakatipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na handang umalis sa kinabukasan, at ipinagpatuloy ang kanyang talumpati o pananalita hanggang sa hating gabi. Atin pong pansinin ito mga kapatid. Ang sabi rito, unang araw daw po ito ng sanglinggo. Sabi dito sa verse 7. Kung saan yun daw po mga alagad ay nagkakatipon. Pero ang tanong, ano po yung gagawin ng mga alagad? Bakit sila ay nagkatipon? At ano ba talaga itong tinutukoy dito na unang araw ng sanglinggo? Ito pong unang araw ng sanglinggo dito mga kapatid, ito po ay linggo talaga, yung Domingo. Ang tawag ng ibang mga tao dito ay Domingo, yung Sunday. Noong unang araw daw po ng sanglinggo mga kapatid, ang mga alagad ay nagkatipon upang magputol-putol ng tinapay. Pero dito po ay walang nakasaad na ito po ay nagsasabi na yung unang araw ng sanglinggo ay Sabat na.
Wala pong nakasaad dito. At wala rin pong sinabi na ito na yung kapalit ng ikapitong araw na Sabat ng Biblia. Kaya wala po ditong basihan mga kapatid na ang linggo ang siyang ipalit na araw ng Sabat. Ano? Wala pong ganun mga kapatid. At tandaan natin, ito po ay unang araw ng sanglinggo. Tapos sabi rito, hanggang sa hating gabi siya ay nangaral. Bakit po unang araw ng sanglinggo? Kasi paglubog ng araw, sa araw ng Sabado, ang bilang na po doon ay linggo. Ibig sabihin, talaga nagkaroon ng pagkakatipon nung araw ng Sabado. At pagdatingan ng sunset, paglubog ng araw, ang bilang na po doon mga kapatid ay linggo na. Kaya sabi rito, nung unang araw ng sanlinggo, nagkatipon naman itong mga alagad upang magputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, pagkatapos nila magsimba ng araw ng Sabado, paglubog ng araw, unang araw na ng sanglinggo. Yun na po ang bilang ng Biblia mga kapatid. At ano po ang kanilang ginawa? Nagputol-putol na sila ng tinapay. Kaya tama nga, Lord's Supper, kasi hapunan eh. Kaya paglubog ng araw, sa panahon ng araw ng Sabado, paglubog ng araw, yun na po yung hapunan. Eh di ito po mga kapatid, yung tagpo kung saan linggo na po yun. Ang bilang nun ay linggo na. Kaya sabi, tumagal hanggang hating gabi. Ibig sabihin, hanggang hating gabi na yon, linggo pa rin po yun mga kapatid. At sabi pa rito, and there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Ayan, nagtipon-tipon po sila doon. At doon nga sa mataas na dako, ay marami pong ilaw sapagkat ito nga po ay gabi. Sabi rito, where they were gathered together. Ang tanong, ito bang pagtitipon na ito? Ito ba ay Sabat? Itong unang araw ng sanlinggong ito ba yung Sabat? Wala po tayong mababasa na ito'y Sabat na, no? Kundi ang layunin ng kanila pong pagkakatipon dito mga kapatid ay para po sa Lord's Supper. Na yun ay naging extension lang ng kanilang pagsamba sa araw na ikapito. Bilang implied sa talatang ito, ipinapahiwatig ng talatang ito na sila'y nagtipon rin na ikapitong araw dahil yun naman talaga ang ugali ng mga Hudyo at maging ng mga Hintil na naging Kristiyano sa panahon ni Pablo. Kaya dito po mga kapatid ay makikita natin na yun pong pagtitipon dito ay hindi nagsasabi na linggo na po yun pong bagong Sabat o bagong araw ng Panginoon. Wala pong ganong nakasaad dito mga kapatid. Sabi pa rito, and there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with his sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. Ayun po ang pinakapunto rito po mga kapatid. Kapag ipinagpatuloy pa natin, ito po ay tumutukoy doon sa nangyari kay Eutychus na siya nga po ay nalaglag doon sa mula doon sa itaas na yon na gusali, dahil nga sa pangangaral po ni Pablo na umabot na hanggang sa hating gabi sapagkat siya po ay aalis kinabukasan, kaya sinamantala po niya na mangaral sa kanila hanggang sa hating gabi. Pero doon po sa pagtitipon na yon ay wala pong ipinangaral si Pablo na yung unang araw ng sanglinggo ang siya ng Sabat. Wala pong ganun tayo mababasa dito mga kapatid. Sapagkat si Pablo man, ugali po niya na pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat ayon sa mga Gawa 17 talatang 2. Babasahin natin. Gawa 17 talatang 2, ang sabi rito, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Yan po ang ugali ni Apostol Pablo mga kapatid, na pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Ano pa? Gawa 18 talatang 4, ang sabi po ay ganito, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Yan po, si Apostol Pablo po ay nakikipagkatuwiranan sa mga Hudyo at sa mga Grego
sa araw ng Sabat. Yan po ang ugali niya, pumupunta siya sa sinagogas tuwing araw ng Sabat. Kaya maliwanag, maging sa panahon po ni Apostol Pablo, ang pangingilin po mga kapatid, o ang araw ng pagsamba ay tuwing araw ng Sabat. Kaya nga sabi sa Hebreo Kapitulo 10:25, na huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw o yung kawakasan. Ano? Kaya dito po mga kapatid, yun pong pagtitipon na hindi pinapabayaan ni Apostol Pablo ay ito pong pagsamba. Ano? At maging yung ibang pagtitipon ay talagang hindi niya pinababayaan yan. Pero kung ang pag-uusapan ay yung pong araw ng Panginoon bilang kanyang banal na araw, walang iba po yun kundi ang araw ng Sabado, na siyang ikapitong araw ng sanglinggo. Yung sinasabi sa Exodo 20 talatang 10, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Kaya wala pong mga matitibay na basihan mula sa kasulatan mga kapatid na ang unang araw ng sanglinggo ang siyang ipinalit ng Panginoon sa kanyang banal na araw ng Sabat. At bakit niya papalitan yun ng unang araw? Yung ikapitong araw ng Sabat na yun po ay nag-origin pa sa creation. Walang anino yun patungkol sa bagay na darating, sapagkat yun ay panahon kung saan at kung kailan ang lahat ng mga bagay sa buong mundong ito ay nilikha ng Diyos na perpekto. Kaya walang shadow of turning doon. Walang anino ng pagbabago. Kaya hindi po yun nawala mga kapatid. Umiiral pa rin po yung Sabat na yun. At maging ang mga alagad po ay nag-ingat ng Sabat ng Panginoon na yung ikapitong araw. Ano? Ngayon, basahin pa natin ang nakasaad sa aklat ng Magawa Kapitulo 13 talatang 14 tapos 27. Ang sabi ganito, but when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Verse 15, and after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. Yan po mga kapatid. Kaya dito po sa tagpong ito mga kapatid, si Apostol Pablo po at ang kanyang mga kasamahan ay pumupunta po sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, yun talaga ang pampublikong pagtitipon o pagsamba sa panahong iyan. Wala tayong mabasa rito na mayroong pampublikong araw ng pagsamba na linggo bilang Sabat ng Panginoon. Wala pong ganun. Yung Sabat dito na tinutukoy, ito po ay ikapitong araw pa rin ng sanglinggo. Ito po yung Sabado. Ano ho? Dito sa verse 27, ang sabi ganito, for they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. Ito naman ay patungkol doon sa mga tao na may galit kay Pablo, pero ang point pa rin dito, tuwing araw ng Sabat, meron pong pagbasa patungkol po sa mga propesiya. Ano? Kaya dito po, hindi nawala yung utos ng Diyos, at maging yung pong Sabat ay ipinapangilin pa rin ng mga alagad. Tingnan pa natin sa Gawa Kapitulo 13 talatang 42 hanggang 44. Tingnan natin kung ano ba ang araw ng pagsamba ng mga mananampalataya noon. Kung magkaiba ba yung araw ng pagsamba ng Hudyo at ng Grego. Kasi karaniwang katuwiran ng ibang mga mangaral, ang Sabat daw ng mga Hudyo ay Sabado. Ang Sabat daw ng mga Hintil o ng mga Grego ay Linggo. O titingnan natin kung ano ba ang kanilang Sabat talaga, ano ba yung araw ng pagsamba nila. Ang sabi rito sa Gawa
13 talatang 42 hanggang 44. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Anong napansin natin dito? Meron pong mga Hudyo doon sa sinagoga at meron ding mga Hintil. At anong sabi rito? Ninais nila na muling maipangaral sa kanila ang mga salitang ito sa susunod na Sabat. Verse 43. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. Dito po ay maliwanag mga kapatid na maging ito pong mga Hudyo na sila po ay pinagkatiwalaan ng utos ng Diyos na dapat nilang sundin sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Ang sabi rito ay hinikayat sila ni Pablo at ni Barnabas na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, bagaman sila po ay sumusunod sa utos ng Diyos, ay patuloy po sila sa biyaya ng Diyos din. Ibig sabihin, ay ipinaunawa po ni Pablo na yun pong biyaya ng Diyos ay dapat nilang pahalagahan. At ito po ay araw ng Sabat mga kapatid, na sila po ay nagkaroon ng pag-aaral. Sapagat sa araw nga ng Sabat, ay doon po ginagawa ang araw ng pagsamba o yung pong gawain pagsamba sa Panginoon. Sa verse 44, ang sabi po ay ganito. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Maliwanag po, no? Na nung sumunod na Sabat nga, ay dumating na po yung mga tao, yung buong syudad. At sila po ay nakinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, ang pagsamba ng mga Kristiyano noon, Hudyo man o Grego, ito po ay ginagawa sa araw ng Sabat. Wala po ditong kahit kaunting bigat ng patunay ng linggo na ang araw ng Sabat ng Panginoon. Ano? Wala pong ganong nakasaad mga kapatid. Ito pa, isang tagpo rin. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 13, ang sabi po ay ganito. And on the Sabbath, we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made. And we sat down, and spake unto the women which resorted thither. Yan ang sabi po dito ni Apostol Pablo, noong araw daw ng Sabat, sila po ay lumabas ng syudad at nagtungo sila doon sa tabing ilog, kung saan ay doon nila maisasagawa ang pananalangin. Ibig sabihin, kahit nasa kalikasan, pwedeng isagawa ang ganitong pagpupulong o yung pagsamba sa Panginoon. At bakit doon sila nagsagawa nito? Sa araw ng Sabat, sapagkat mayroon pong mga babae rin doon o mga tao roon. Ano ang sabi rito? And we sat down and spake unto the women which resorted thither. So meron pong mga kababaihan na doon ay nagtitipon sa lugar na yon. Kaya sila po ay doon din nagsagawa ng kanila pong pagtitipon, si Pablo at ang kanyang mga kasama. At doon po sila ay nanalangin. Ibig sabihin yan po ay pagsamba sa Panginoon araw ng Sabat. Bagaman pwede rin sa ibang mga araw na magkaroon ng pagtitipon, pero yun pong bukod tanging araw na kinikilala ng mga mananampalataya, mga Kristiyano sa panahong ito ni Pablo, yun pa rin pong Sabat. Kaya kung ganun po, maging hanggang sa panahon natin ngayon, yan talaga ang turo ng Biblia, na ang ikapitong araw ng Sabat na siyang Sabado ang tinatawag na araw ng Panginoon. Yan po yung araw na pinagpala, binasbasan at pinakabanal. Ayon sa Exodo 20 talatang 9 hanggang o talatang 8 hanggang 11. At maging sa aklat ng Lucas, nung si Kristo po mga kapatid ay namatay, ang mga alagad po ay nangilin ng Sabat ayon sa utos. Lucas Kapitulo 23 talatang 54 hanggang 56. Ganito po ang sinasabi.
And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath according to the commandment. Maliwanag po na ito pong mga alagad ng Panginoon Hesus, kabilang na yung mga babae na nagsisunod kay Jose na taga Arimatea, sila po ay nagsipaghanda. Araw ito ng paghanda eh. Ito sinasabi sa verse 54. Ang araw daw na yun ay paghanda at nalalapit na ang Sabat. Bakit po nalalapit na ang Sabat? Sapagkat paglubog ng araw, yun po ay Sabado na o Sabat na, mga kapatid. Kaya sila nagmadali na sila po ay umuwi at sila po ay nagganda ng mga pabango at mga ungwento at nagpahinga ng araw ng Sabat ayon sa utos. Napakaliwanag po nito, mga kapatid, na ang araw ng Sabat ay kanila pa rin po ipinagpahinga o ipinangilin ayon sa utos. Noong panahon yan, si Kristo po ay patay na at kalilibinga lang. Pero wala si Kristo naging tagubilin sa kanila na kapag siya'y namatay na, ay mapapalitan na ang araw ng Sabat. Wala pong ganun, mga kapatid. Nananatili na ang araw ng Panginoon na araw ng Sabat ay siyang ikapitong araw ng sanglinggo. At yun pong araw na yun, yun pong tinatawag na tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Tanda ng pagpapakabanal. Kaya nawa po ang ating pag-aaral na ito, mga kapatid, ay naging maliwanag sa bawat isa na kung saan maging nang si Kristo po ay nabuhay mula sa mga patay, ang araw po ng Sabat na siyang ikapitong araw na Sabado, hindi po ito nabago papuntang linggo. Ano ho? At sa susunod po natin mga pag-aaral, atin pong tatalakayin yun pong kasaysayan. Ano ba talaga ang sinasabi ng kasaysayan tungkol po sa araw ng pagsamba ng mga early Christians sa panahon po ni Pablo at ng sumunod pang mga mananampalataya, at hanggang sa nabago ang araw ng pagsamba. Atin pong tutunghayan yan, mga minamahal na mga kapatid, sa sunod na mga pagkakataon. Kaya sa ngayon po, mga minamahal na mga kapatid, ay pansamantala po nating tatapusin ang atin pong pag-aaral, kung saan ay atin pong sinagot ang katanungan na kung ang Sabat ba na ikapitong araw ay pinalitan na ng Panginoon mula Sabado papuntang Linggo. Sa madaling salita ay kung araw na ba ng Linggo ang ipinangingilin ng mga alagad kapalit ng araw ng Sabado na siyang araw ng Sabat ng Panginoon. Ang sagot po na ating natunghayan, mga kapatid, ay hindi po nagkaroon ng pagbabago ng araw ng Sabat. Yun pong Sabat na ibinigay ng Diyos sa tao, siya pa rin pong Sabat na nanatili kahit na si Kristo po'y namatay na at nang siya'y nabuhay na maguli. Yun pong Sabat ng Panginoon, nanatili pong Sabat yan, sapagkat walang matibay na ebidensya na binago na ni Kristo ang kanyang araw ng Sabat. Wala pong ganong nakasaad, no? At ang ating pong mga natunghayan, mga kapatid, yun pong mga pagtitipon na nangyari, kung saan ay naiulat na araw ng Linggo sila nagkatipon. Ano yung sinasabi dun sa Juan 20, talatang 19, dahil po sa takot sa mga Hudyo. At yun namang sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, yun po ay tumutukoy lamang sa tinatawag na pagpuputol-putol ng tinapay. Hindi po yun tumutukoy sa araw ng Sabat na ikapitong araw ng sanglinggo. Kaya maliwanag po, mga kapatid, na sa atin pong pag-aaral na ito ay wala pong kahit kaunting anino ng pagbabago ng araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Ang araw po ng Panginoon na araw ng Sabat, ikapitong araw ng sanglinggo, ay nananatili bilang kanyang banal na araw, bilang tanda ng kanyang pagpapabanal sa kanyang mga anak. Kaya naway naging maliwanag po ang atin pong pagtalakay, mga minamahal na mga kapatid. At tayo po ngayon ay mananalangin bilang pagtatapos.
Ama namin na ang tahanan po na sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga minsay na amin pong natunghayan. Naway ito po ay may kintal sa amin pong puso't isipan, at lalo na po sa mga nakikinig sa himpilang ito. Naway sila po ay magkaroon ng buong pusong pagnanais na higit pang alamin ang katotohanan tungkol po sa inyo pong banal na araw na siyang araw ng Sabat. Naway kami po ay pakabanalin sa espiritu at katotohanan, at naway tulungan kami na amin pong maingatang banal ang inyong pong banal na araw ng Sabat, at ito po ay palagi naming alalahanin nang sa ganon ay amin po kayong makilala bilang aming dakilang Diyos na siyang manlilikha at tagapagpabanal sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong pag-aaral, pagtalakay ng salita ng Diyos sa himpilang ito. At ngayon po ay nais ko pong basahin o nais ko pong banggitin ang atin pong mga contact numbers sa atin pong himpilang ito, upang kung kayo man po ay meron pong mga pre-request o kaya ay paglilinaw sa atin pong tinatalakay, ay maaari po kayong makapag-text sa atin pong mga contact numbers. Ang atin pong mga contact numbers ay dito po muna sa Smart, ano? Ang atin pong contact number sa Smart ay 0961 0062 876. Ulitin ko po, 0961 0062 876. Dito naman po sa Globe, ang atin pong contact number ay 0945-600-5368. Ulitin ko po, 0945-600-5368. Yan lamang po mga minamahal na mga kapatid, ang akin pong maikling paalala, at nawa ay kayo po ay patuloy na sumubaybay sa atin pong pag-aaral sa himpilang ito. Ang inyong pong likod ay pansamantala pong magpapaalam, at ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.